Praise the Lord at Happy Lord's Day sa bawat isa. Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin, no? And this is a great blessing of the Lord na tinipon tayo niya ng kanyang biyaya para tayo makapagsamba sa kanya at maalala natin yung kanyang natapos na gawa doon sa cross. Now, before we formally get right into the formal worship, before tayo dadako sa pagsamba, dito muna tayo sa Bible class. At as many of you already know, we've tackled a lot of attributes of God and we are now heading towards the love of God. Ito na yung subject na pag-aaralan natin. Naaralan natin yung pagiging eternal ng Diyos. Naaral na natin yung kanyang simplicity, ang kanyang impossibility, and many more. Pero ngayon, aaralin natin itong napakagandang subject matter ngayon, which is the love of God. Now, to start, nabubuhay tayo sa contemporary modern culture, sa isang makabagong kultura na may konsepto ng modern love, right? Ang society ngayon, meron silang idea what love is. Na kung saan ang halaga ng isang tao ay nakatied to their performance, sa kanilang productivity, pagiging produktibo, sa kanilang attraction, pagiging mabenta o kaaya-aya sa paningin ng mundo. So love in today's world, masasabi natin na not only objectified but commodified, no? Ibig sabihin, you are being loved by the society as long as you remain useful, impressive, desirable, and profitable. Pag nakikita yan ngayon ng modern society sa'yo, bibenta ka and you will be loved by a lot of people. But if you think about this, ang tao ngayon sa modern times, even yung mga employees are easily replaceable. Madali ka lang palitan, no? Once ang desirable qualities mo are surpassed by another person, if makikita sila ng higit pa na mas higher quality sa'yo, easily replaceable ka, right? Kasi they're not looking at you as a person, but they're looking at you na para kang machine. If you perform better, then you're useful in the company. You're in, right? If we see someone better than you, then bye-bye. No? Papalitan ka na. So, ang consequence nito, dahil nabubuhay tayo sa ganitong nature ng culture dito sa modern times, nagbubunga ito ng anxiety sa tao or worries about the future. Burnout. Nababurnout ang tao, nagkaroon siya ng fear of failure. No? Natatakot siya ma-fail, at nakakaroon siya ng identity crisis. Palaging abala. People are always on the go sa pagsisikap na gawin niyang kaaya-aya, katanggap-tanggap ang kanyang sarili sa pamantayan ng lipunan. Right? They're trying to become someone na pasado sa norm ng society. Yun yung palaging ginagawa ng mga tao ngayon. Kasi they want to be loved. Yun yung gusto ng tao na mangyari. So main teaching natin in relation sa love of God, sa mundong nakakapagod at puno ng mga hinihinging performance demanding world, right? Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng kapahingahan. Why? Sapagkat ito'y hindi nakakamit sa pamamagitan ng level of performance natin. Ang mundong ginagalawan natin, performance-based yan. No? Uunlad ka if you perform better. Pero sa Diyos, hindi mo ma-merit yung kanyang love by your own performance. Because there's nothing that you can do that could ever please an infinite perfect God. There's nothing lacking in God, no? Na kailangan mo pang i-fulfill siya or kailangan mo pang gumawa ng performance para ma-fulfill mo yung pagka-Diyos. He's already perfect. Kundi bunga siya ng biyaya ng Diyos kay Kristo. So yan yung napaka
Ang gandang pag-ibig ng Diyos, no? Hindi siya hindi siya nakabase sa ating works, mga kapatid. So, now that we understand a little bit about love of God, titingnan muna natin God's love and its distinct objects. 'Di ba? Pag sinabi nating pagmamahal, may minamahal, right? May object ng love. At meron ding lover. So, let's say the Lord is the lover and there's an object of love. So, in the Bible, pag tiningnan mo, if you're going to study the Bible, mapapansin mo na may distinct objects ang love ng Diyos. Okay? So, first, titingnan natin, when we talk about essential love, ang object ng love nun, yung tatlong persona ng Trinity. Okay? The Father loves the Son loves the Father and the Son loves the Spirit. So, itong love na ito na tinutukoy natin, this is something shared by the triune persons of the Trinity or of God. So in other words, ang Diyos, no, contrary sa mga sinasabi ng iba, alam mo ba kung bakit gumawa ng mundo, bakit gumawa ng earth si Lord? Kasi for all eternity, na-bored sila eh. Na-bored ang Diyos eh. Pero hindi po. Ang Diyos is, they are loving each other perfectly and sufficiently. In fact, nothing could satisfy the heart of God than God Himself. Okay? So yan po yung essential love shared by the three persons of the Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit. They share it in absolute fullness. Kumbaga, ganap itong pag-ibig that they enjoyed for all eternity. So, number 2, itong tinatawag natin na common love. What do you mean by common? What's your idea about common? Kumbaga, common, para sa lahat, right? Pangkalahatan siya. So meron ding tinatawag ang Diyos na common love. Ito yung goodness and kindness ng Diyos to all creatures without exemption. Okay? For example, may makikita kang atheist, right? Na dito sa mundong ito, may mga hindi naniniwala sa Diyos. May iba na minumura nila ang Diyos, pero pansin mo, binibigyan pa din sila ng hangin ng Diyos para makahinga. The rhythm of their heart is still there. At mapapansin mo na ang ulan ng Diyos, pinapaulanan niya both ang masama at ang mabuti at ang matuwid. So ito yung common love ni Lord. Binibigyan pa din. Pansin nyo na ang daming mga corrupt politicians, mayaman pa din. Nakakain pa din, may mga kotse at iba't iba, no? Because God is blessing all creature because He is the Father of creation. Okay? So that's the sense na love niya ang lahat ng mga tao. Sinusustain niya pati yung creation. That's the common love of God. But there's another thing, no? There's what we call special or electing love of God. So ito yung pag-ibig na nag-udyok sa Diyos na iligtas ang mga hinirang. I explained it to my girl when she was my girlfriend before, no? Parang ganito yung illustration ko. 'Di ba ikaw as a person, may iba't ibang uri ng pag-ibig na meron ka. Iba yung love mo sa nanay mo, parental love. Iba yung love mo sa neighbor. Iba din yung love mo para sa yung husband. Pero if you love your wife, if you're a husband, kung ikay asawang lalaki, pag mahal mo yung asawa mo, pwede ba yun na iibig ka sa ibang babae? Di ba hindi? Right? Because that love is a special love that you're going to reserve for your wife, right? In the same way, ang Diyos, merong ganyang klase din na pag-ibig, na special love, na kanyang exclusively binibigay niya sa kanyang bride, and which is the elect, or yung kanyang mga hinirang. So if you're a husband, posible na you're willing to die for your wife, but you're not willing to die for your neighbor, right? Bakit? Because your wife is someone who is special to you. Ang Diyos meron ding ganon. Pero yung pagiging special ng mga hinirang, not because merong something inherent about themselves that pushes God, no, na mahalin ko to dahil napaka-attractive nitong taong to. I-elect ko to, hindi. But sa kanyang biyaya lang, no? Kaya hinirang niya.
So ngayon, ito yung electing love. Kaya hindi lahat naliligtas, right? May iba na hindi maligtas. Bakit? Kasi hindi nag-extend ng Diyos ng additional or special grace sa kanila. Kumbaga, hinayaan ng Diyos na yung common love at common grace lang ni Lord ang mag-operate sa kanila para ma-save sila. Merong iba na ni-regenerate talaga ng Panginoon, binorn again niya talaga yung tao, siya talaga yung kumilos para maligtas ka. Kaya, I am found by them who sought me not. Di ba? Nobody understood, nobody sought about God or for God, pero nahanap sila ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. And that's electing love, right? Or special love. If you have questions about this later, I will definitely entertain, okay? So second, nakita natin yung scope, no, yung object ng love ng Diyos. We have the essential love, which is for the three persons in the Trinity. Second, yung common love ng Diyos sa lahat ng bagay. Number three, electing or special love. Now ngayon, tingnan natin yung manner or the operations of God in love. Okay? So may tatlong bagay din, no? First, the love of benevolence. Okay? So ito yung mga sinabi sa mga systematic theology. Mababasa nyo ito. Ang love of benevolence, meaning to say, mula pa sa walang hanggan, so from eternity, niloob na ng Diyos ang mabuti para sa kanyang nilalang. Okay? So ang Diyos, hindi po siya ganito. Hindi po ganito yung Diyos sa Biblia. Naglikha siya ng mga tao, suddenly nakaramdam ang Diyos ng love. Hindi po siya, hindi na-form ang love in time na bigla siyang nakaramdam ng special na pag-ibig sa tao. Because long before we were born, before pa tayo nilalang dito sa mundo, alam na niya yung hinaharap eh. So ang Diyos, itong love of benevolence, nung sa eternidad pa lang, nag-will na si Lord, nag-decree na siya, niloob na ng Diyos ang mabuti para sa kanyang nilalang. At nakikita natin ito sa special or electing love ng Diyos, no? Kung saan sinabi diyon sa Ephesians chapter 1, in love he predestinated us to become adopted. Napansin niyo yung text na yon sa Ephesians, no? In love he predestined us to become to adoptions. So ibig sabihin, ang sa eternity pa lang nung hindi pa nilikha ng Diyos ang tao, love ang nag-motivate sa Diyos na piliin ang isang tao para maligtas. Okay? Number 2, that's love of benevolence. Kailan nangyari? Eternity. Next is the love of beneficence. Okay? That's a technical term. But when we say beneficence, ito yung sa time. Kanina sa eternity, before time, right? But in actual time, ang paggawa ng Diyos ng mabuti sa kanyang mga nilalang sa takdang panahon. That's the love of beneficence. So pansin nyo, no? May moment sa buhay mo, hindi ka pa mananampalataya. You don't believe the Lord Jesus Christ, right? But there was an opportune time. May actual time talaga na that God is pleased na ito yung time na maliligtas ka. Merong magpipreach sa'yo ng gospel at makarinig ka ng Ibanghelyo, maliligtas ka talaga. That's the love of beneficence na inexpress ng Diyos sa time, no? So posible kung kayo, no, sa time na kayo ay naligtas, nagtaka din kayo. Bakit kaya ako naniwala sa Ibanghelyo, no? Because God is acting in that special moment. And hindi lang yan limited sa pagligtas ng mga hinirang, no? Even sa mga unbelievers, yung pagbigay niya ng ulan, para mabuhay yung mga unbelievers, pag-sustain niya, yun ay act of beneficence, no? So, saklaw dyan sa beneficence, yung common love at yung special love. In other words, providence, no? Ang providensya ng Diyos is an act of love. Number 3, the love of complacency. So, in ancient times, ang term ng complacency, parang it's an act of delight ang meaning ng term na yan, no? So, tumutukoy ito
sa pagkalugod ng Diyos sa kanyang nilalang dahil nakikita niya sa kanila ang sinag ng kanyang larawan. So, the more ka nasa-sanctify, the more ka nakikinig sa salita ng Panginoon at nag-increase yung holiness mo, as you increase in that regard, ang Diyos din nag-i-increase din ng kanyang pag-ibig sa iyo or kanyang delight. That kind of love is what they call the love of complacency. Now ngayon, nakita natin no, yung manner of love, yung objects of love, right? Titingnan natin God's love and its nature. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Ano ang diwa, no? O kakanyahan. I don't know if that's the right Tagalog term, but I guess that is, no? Kakanyahan or diwa ng pag-ibig ng Diyos. So God's love, number one, is His essence, no? Pansin nyo yung napag-aralan natin na simplicity, doctrine of simplicity. Itinuturo natin na ang Diyos is not composed of parts. Yung mga character attributes ni Lord, hindi yon palamuti, no? Na parang kinakabit niya sa kanyang diwa o sa kanyang kakanyahan. Napag-aralan natin na God's love is Himself. Okay? Yung kanyang diwa at ang kanyang pag-ibig ay iisa yon. Huh? So tingnan natin sa Bible, meron bang text sa Bible? Yes, in 1 John 4:8. Anyone who does not love does not know God. Why? Because God is love. Pansin nyo yung copula na is, no? Is. God is love. Ibig sabihin nun, in-identify itong God na siya mismo yung love. So God does not have love, but He is love Himself. Okay? Ang important to note dyan, no, na John did not say God has love. Instead, he says that God Himself is love. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pag-ibig or itong love, hindi isang bagay na nililikha ng Diyos o isang damdaming bigla na lamang niyang nararamdaman. So unlike sa atin, di ba? Ang love nang form sa creatures, right? For example, ako dito, unang tingin ko sa'yo, hindi pa ako na in love sa'yo. Pero nung unti-unti ko nakikita yung mga good qualities mo, wow, I'm amazed with this guy or I'm amazed with this girl. She's so intelligent. Unti-unti mo siyang nadidiscover, nagpo-form yan ng love sa puso mo. And you began to like that person. Diba? Parang tinatawag natin love at first sight. May mga ganon, no? Nabuo daw ang love at first sight or through sa pagkakilala mo sa isang tao. Kaya may stage tayo na getting to know each other. Kasi yung love is something not natural in us, no? It's something that is created, na de-develop tayo. But God is not like that, mga kapatid, no? Ang pag-ibig niya sa'yo, hindi siya parang may punto sa buhay mo na biglang nagustuhan ko to si Benji or nagustuhan ko to si Mayet or anyone kasi may ginawa siyang mabuti. Kasi kung ang love, mga kapatid, something that is produced in God, then it is also something that can be lost in God. Right? Kaya ang Diyos sa Biblia, you have to take this into consideration, hindi palamuti ang pag-ibig sa Kanya. Siya yun mismo. Okay? So ang comfort, anong comfort na maidudulot sa atin? Kung ang God's love at God's essence ay iisa, ang maging kabahagi ng pag-ibig ng Diyos ay ang madalas sa pakikisama sa Diyos mismo na siyang pag-ibig. So when He loves you, He gives Himself to you. Pansin niyo yun, for God so loved the world, He gave His only begotten Son because His love is Himself. And walang ibang, tinanong ako one time anong pinaka-best na bagay na kayang ibigay na pwedeng ibigay ng Diyos sa'yo? Siguro some of the people, naman, especially unbelievers, maybe golden helicopters. Maybe ability to fly or things like that, no? So, yun yung maiisip natin Pero actually, yung pinaka-the best na kayang ibigay ng Diyos sa atin, yung kanyang sarili. Because there is nothing better than Himself, no? So, tandaan natin yan. So, that's what God did, no?
When He loves us, He gave Himself to us. And He drew us to Himself. Number two, God's love has no beginning. Pansin nyo yung connection sa mga attributes ni Lord, right? Kanina, yung God's love is God's simplicity. Now this time, we see that God's love corresponds to His eternality. Kaya ang kanyang love is eternal because yung kanyang sarili is eternal din. Right? Kaya ganito yung quality niya. God's love has no beginning. So ano sabi sa Jeremiah 31:3? I have loved you. Pansin niyo yun? That's a present perfect tense, right? But in the original Hebrew, ibang tenses ng mga Hebrew no? It points to a certain point. Yung action na yan, na hindi yan nangyayari at some point in the past. But indefinitely. So when God says, I have loved you, He's saying, I have loved you from everlasting, from an indefinite point in time, to everlasting. Kaya sinabi niya, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Pansin niyo sa Israel, ang dami nilang ginawang kasalanan. Sobrang daming ginawa nilang kasalanan. If you study the book of Kings, walang ibang ginawa yung mga hari. Ilan lang ang mga kings doon na sumunod sa utos ng Diyos. Josiah, Hezekiah, ilan lang, right? But the rest of the kings of Israel are so disobedient to God. Pero bakit ang Diyos hindi niya forfeit yung kanyang promise sa kanila? Bakit patuloy pa din, no? At finulfill pa niya yon in the person of Jesus Christ. What He has promised to Abraham, to Isaac, to Jacob, He fulfilled all of those, right? Bakit siya faithful? Because ang nature ng kanyang love sa iyo at sa kanyang mga hinirang is an everlasting love. Kasi kung conditional yun na love, mga kapatid, isang kasalanan lang ng Israel, forfeit na sila sa promised land. Hindi na sila makapunta doon. Kaya ito yung ground and hope ng people of God. Kasi yung kanyang pag-ibig ay walang katapusan. Okay? So, the reason behind His continued faithfulness, because His love is eternal. That is without beginning. Ngayon, dahil walang pasimula ang kanyang pag-ibig, wala ring katapusan. If God starts loving you, He will not stop loving you. Okay? Patuloy yan at hindi magbabago, eternal. So anong comfort nito in knowing this love of God? Ito yung comfort nito. Hindi tulad ng tao na ang pag-ibig ay may simula at maaari ring magwakas. Right? Kaya it's so dangerous, no, to spend a longer time of relationship sa isang tao na hindi kayo kasal. Kasi ang love ng tao, hindi siya stable, no? Kung walang covenant, walang marriage, posible na mabago yung pag-ibig ng tao, right? Because we are mutable beings, pabago-bago tayo na nilalang. The one who is immutable or unchangeable is God. So, mga kapatid, hindi tulad ng tao ang pag-ibig ng Diyos na may simula at maaari ring magwakas. Ang mga mananampalataya ay may katiyakang ang pag-ibig ng Diyos ay mananatiling matatag at maaasahan magpakailanman. So, take comfort. Alam ko marami tayong mga pinagdaanan ng mga challenges sa buhay natin, right? One way or the other, meron ka talagang challenges sa buhay mo na question mo yung sarili mo. No? May Diyos ba na nagmamahal sa akin? Brothers, no? If ang Diyos ay nagmahal sa iyo at kung naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, hinding-hindi mawawala yan. Eternal yan at everlasting, no? May everlasting bang napuputol? Wala, no? Hindi siya everlasting. It's a contradiction in terms if ganon. So next, so God's love, itong pag-ibig ng Diyos, walang hanggan ito, right? In reference to time, it's eternal. But in reference to space, it is immense, no? Kumbaga,
walang boundary ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natatapos ang pag-ibig ng Diyos. So, ang sarap pakinggan no na sa marriage vow na ang husband mangako na till death do us part, hindi ko talaga mamahalin kita magpakailanman, di ba? Parang yours making us a sworn oath na mamahalin mo siya mapakailanman. Pero ganito mga kapatid, no? Let's say, payag ka, mamahalin ka ng asawa mo, hindi natatapos ang kanyang pag-ibig sa'yo. Pero he loves you very poorly. Hindi natatapos, pero very poor. That's not good, right? Love to become great, it must be immeasurable. It must be huge. It must be a great love. It must be immense, no? So, what's the text for that? We have the text in Psalms 103 verse 11. For as high as the heavens, napaka-high, right? Are above the earth, so great, pansin niyo, the immensity of His love, so great is His steadfast love toward those who fear Him. Okay? So, important to note na it is one thing for God to have an eternal love. It's another thing that His love is big and huge, no? Or immense. So, ang punto dito, God does not love us in small portions, okay? Or sparingly. His love is immeasurable because it belongs to Himself who is immense. Dahil siya ay immense na God, malaki na Diyos, as vast as the universe. There was one time I was asking, if yung mga ibang planets or ibang mga parte ng universe, walang nakatira doon na mga nilalang, anong purpose nun? Kasi sabi ng Bible, especially the book of Isaiah, ang habitable na planet is the earth, right? Yan yung habitable planet. Now, I was asking myself, anong purpose ng ibang planeta? Bakit nilikha pa niya yung ibang mga planets? Wala namang nakatira doon. And then I come to a realization, all those planets, yung mga planeta na nakikita natin na walang nakatira na kahit anong nilalang, doesn't it prove na the God who is the maker of all things is immense and vast, no? Isa siyang napakalawak at boundless na Diyos. So it corresponds din dun sa kanyang pag-ibig. So kung ganun siya kalaki, ganun siya ka-great, then His love follows suit. Okay? Ganun din ang kanyang pag-ibig. So comfort natin, posible para sa isang nilalang na ibigin ka na walang katapusan, ngunit sa mababaw at kakaunting paraan lamang, subalit ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak at ipinakita niya ito sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. So yung greatness ng love ni Lord, it's something that He has proven, no? He has given His only begotten Son for Him to die for our salvation. I have only one son, Levi. Every time nagpaponder ako na, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Tinatanong ko yung sarili ko, itong anak ko, ibibigay ko for other people who are sinners, rebellious people? Why would I do that, no? Ibigay ko na lang sarili ko kaysa sa anak ko, right? You would rather give yourself than give up your son. Anong punto ng Diyos dito, mga kapatid, no? Kasi yung only begotten son, yung only son mo, yan yung something na pinaka-greatest sa'yo eh. Kahit tanungin mo yung mga parents, no? Ano yung pinaka-greatest treasure mo? They would always say, my sons and daughter. Ang aking mga anak. Now, to give up those things na pinakamahalaga sa'yo, no? It requires an immense form of love. Immense kind of love. At alam ko, na nung sinabihan si Abraham ng Diyos, ialay mo ang iyong anak para sa akin, ramdam niya yung pag-ibig ng Ama na nag-give up sa kanyang son para sa salvation natin.
Si Abraham as a father, naramdaman niya yun, no? Kasi he was required of that, right? And when the father gave his son, it requires so much love, no? Mga kapatid. At ganun tayo kamahal ng Diyos. Ano yung mga bagay na hindi niya kayang i-give up? He give up the best. His son for us. So, it is possible for a being to love you endlessly, all the while love you poorly and minimally. Yet God's love is immense, and He has demonstrated it by giving His only begotten Son for our salvation. But not only that, no? Not only His love is eternal, simple, immense, His love also is independent, no? So it corresponds sa doktrina natin na aseity. That's the attributes that we studied last time, right? Napag-aralan natin last time, the aseity or ang pagiging independent ng Diyos, no? So tingnan natin yung text sa Bible. Some people ask, bakit pinili pa sa lahat ng nations, bakit ang Israel pa yung pinili? No? Bakit hindi na lang yung Mesopotamia or Babylon? Bakit Israel? Ano bang meron sa Israel, right? Now, baka isipin ng Israel na there's something greatness in them, na may kakaiba sa kanila or extraordinary sa kanila kaya pinili sila ni Yahweh or ni Jehovah. Ito sabi ng Panginoon, Deuteronomy 7:7. It was not because you were more in number than any other people. Hindi dahil mas marami kayo sa iba. Kaya pinili ko kayo. Kaya minahal ko kayo. Sabi niya, for you were the fewest of the people. Sometimes, no, pag sinabi nating hinirang tayo, pinili tayo, we take pride, just like the Jews, no, in Jesus' time. Anong sinasabi mo, mga anak kami ni Abraham? Hindi mo ba alam, Lord? Hindi mo ba alam, Jesus? Anak kami ni Abraham. They take pride of being chosen. Pero hindi kayo pinili because there's something great in you. Pinili kayo ng Diyos dahil sa biyaya niya. Dahil He chose to love you unconditionally. Sabi ni Lord, hindi dahil marami kayo. In fact, you were the fewest of all the people, right? So hindi yan ang ground ng pagpili ng Diyos. And this is what God's love is, mga kapatid, no? Sabi dito, in this is love. Ito daw ang pag-ibig. Anong pag-ibig? Ito yung pag-ibig ng Diyos, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. So hindi dahil mahal mo ang Diyos, kaya si Lord, na-move siya to love you back. Kumbaga nag-reciprocate si Lord. Hindi ganon, mga kapatid, no? Si Lord ang unang nagmahal sa'yo, no? Despite of what you are and who you are. Yan yung tunay na pag-ibig. So, the point that I was trying to, na gusto kong ibigay sa inyo mga kapatid dito, ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya reaksyon sa anumang pag-ibig na tinanggap niya mula sa atin. Hindi siya response, no? Kundi isang malayang pagmamahal na kanyang kakaloob sa mga hindi karapat-dapat na nilalang. Hindi yun response, no? Because sa human creatures, posibleng hindi mo mahal ng tao no? Pero nakita mo na, kinikare ka niya habang nanliligaw, right? You care about the person, giving some chocolates, praise her or him, pinupuri mo siya, tapos after that, napaka-ano niya sa akin, napaka-caring niya sa akin. Later on, eventually, mahal mo na siya. At first, hindi mo siya mahal. Di ba? Kasi yung love natin is a response. Para siyang response doon sa pag-ibig ng ibang tao. Right? If you let someone love you, mapapansin mo, madidevelop ka. And it will always happen. Okay? Bihira lang yung hindi talaga, no? Yung, para siyang bato na walang nararamdaman, no? Impossible. Or siya, no? Hindi po ganon. Ganon ang tao. Pero ang Diyos, yung love niya, hindi galing doon sa response niya sa pag-ibig mo. Okay? So, maganda itong sinabi sa Bible, no?
Sinabi ni Mark Jones sa kanyang libro, I really love this book. God is, no? I would recommend this book on the attributes of God. Sabi niya, if there were no world, let's say walang nilikha ang Diyos na mundo, and no universe, no angels, no demons, no principalities and powers, the persons of the Trinity would still have an infinite, blessed, unchangeable, eternal, powerful love between them. An inward love. And this love satisfies them because it is a perfect love. So kumbaga, walang nagkulang sa Diyos. Hindi ka resulta ng kakulangan sa Diyos na naglalak siya ng fulfillment kaya nilikha ka. May perfect love na ang Diyos with the persons of the Trinity, which we call earlier the essential love, right? Ang nangyari kung bakit nalikha ka, kasi yung love na ito na perfect, they choose to overflow this towards anything external to Himself. Kaya nabuo ang stars, moon, sun, planets, and even human beings. Outflowing ito sa fullness ng pag-ibig na nanggagaling sa Trinidad. And that is the God of the Scripture. No? Iba, siguro sa mga ibang napakinggan nyo na parang hindi ganito yung God. Pero if you're going to study the Bible, yan ang description ng Diyos ng Biblia. He is the fountain of love, the fountain of all existence, mga kapatid. So comfort, since God's independent love is not produced by our worthiness, right? Sa ating pagiging karapat-dapat, right? So it is not erased by our unworthiness. Napaka-amazing ng Diyos, mga kapatid. So let's look at God's love. So marami ng characteristic ng love ng Diyos na natakil natin. Let's continue. God's love is free. It corresponds with His sovereignty, no? Pagiging sovereign ng Diyos. So mababasa natin Ephesians 1 verses 4 and 5. Sabi dito, in love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. So, mapapansin natin na ang pagpili para sa atin para magiging anak tayo ng Diyos, predestination, right? Predetermined. Makikita natin dito, mga kapatid, the act of God saving the elect ay act ito ng sovereign love ng Diyos, no? Kasi anong meron sa'yo kung bakit iligtas ka ng Diyos? Right? What makes you to differ from other people? Walang quality na meron ka na mag-udyok sa Diyos na iligtas ka niya more than other people. But His choice of saving you is not because of what you are, but because of who He is. So ang love ng Diyos, ma-describe natin in this way. Sabi ni Mark Jones, His love is best described as an affection. Pag sinabi mong affection, active yun. It is a love na nanggagaling sa Diyos, moving to the outward object. That's affection. Kung ikaw active ka nga na nagmahal sa isang tao at hindi dahil naapektuhan ka. Kaya ang love niya hindi tinatawag na passion. Kasi ang passion sa Diyos, no, hindi siya passion. Kasi ang passion, something na may nangyari sa iyo, something na may external object na nag-influence sa iyo na mahalin mo siya. That's passion. At hindi yan applicable sa Diyos. Naging applicable lang yan kay Kristo nung siya'y nagkatawang tao. Right? So according to His humanity, Jesus has a passion. But according to His divinity, He does not have that. His love is affection, no? So ganun siya, mga kapatid. Have you understood? May question so far? Or proceed muna ako, okay? So, okay, let's proceed. So pansin natin, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For He makes His sun rise on the evil
and on the good, and since rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? No. So Jesus made it clear that that God loves His creation without exemption. So pansin mo, even pa din masama yung creation, kahit hindi sumasamba yung mga tao, hindi naapektuhan ng kanyang pag-sustain sa nila, right? Ano sabi sa Romans 1? Although they knew God, they glorify Him not as God. Neither were they thankful. Hindi nga sila nagpapasalamat, right? How many times have you disclose your eyes in the morning, open your eyes in the morning, galing sa pagtulog mo, hindi ka nag-pray the whole day, ilang araw ka hindi nag-pray, namamatay ka ba? Hindi, right? Buhay ka pa din. Sinusustain ka pa din nga, no? Despite sa hindi mo pagkilala sa kanyang pagka-Diyos, right? Have you noticed that? So, ganyan ang Diyos. Jesus made it clear na nagsusustain pa din siya sa kanyang creation. Kumbaga, walang necessity sa Diyos to love other creatures. God loves them voluntarily. For example, kung anak mo ko, makafeel ka ng necessity na mahalin mo. Anak ko yan eh. May responsibilidad ako niya. Right? I have to love that. Kung may husband ka, I have to love that person because nag-covenant ako sa Diyos na namamahalin ko talaga siya. I have to fulfill my covenant. So may necessity, right? Pero sa Diyos, wala siyang kahit anong necessity kung bakit mahalin ka niya. Anong mag-necessitate sa Diyos para mahalin niya ang tao at ang other creatures? The answer is nothing, no? The sovereign nature of God's love made it possible. There is no necessity in God to love other creature than Himself. So kung ito ang Diyos, no? If this is God, Father, Son, and Holy Spirit, walang necessity na mahalin nila yung external creation. Okay? Hindi yan necessity na mahalin niya. But if mamahalin niya yung creation, hindi siya necessity. Okay? Hindi siya necessity. But voluntary siya, mga kapatid. He just willed it. And He is pleased to do it. Kaya ang tanong, sabi nga ni R.C. Sproul na theologian, huwag mong tanungin, Lord, bakit hindi lahat ng tao minahal mo the same way? Ang tanungin mo sa sarili mo, Lord, why me? Bakit mo ko minahal? Bakit mo ko niligtas? No? At huwag mong hanapin ang sagot sa sarili mo. Kasi wala sa sarili mo ang rason. Nasa Kanya ang rason, mga kapatid. And forever kang magpapander sa realidad, sa katotohanan na yan. Na this infinite, holy, and eternal God loves a small creature like itong speck of dust in the wide expanse of the universe. Come to think of it, you're just a small speck of dust. Pero namatay siya para sa'yo. Imagine mo yun, mga kapatid. And He owes nothing to you or from you. Wala siyang utang sa'yo para mamahalin ka niya. So you see the love of God right there? It's amazing. Independent ang kanyang pag-ibig. So ang pagiging soberano ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ang dahilan kung bakit maaari niya itong ipahayag sa mga nilalang sa iba't ibang antas at paraan. So, hindi natin questionin, why do you love humans more than animals? Why do you love some humans more than other humans? Because the idea of Him loving something outside of Himself is already the greatest miracle na nangyayari. The fact na nagmahal siya out of volition niya, hindi yung necessary na kanyang gawin, it's already a great blessing.
And it's something na hindi mo mako-question. So it's like someone na, I was trying to explain this to my friend, no? Nandun kami sa beach. I've been telling this to you guys for many, many times already, no? Ayaw niya talaga maniwala sa sovereign love, sovereign grace, election ng Diyos. So ang ginawa ko, nagdala ko ng magtawag ako sa beach ng dalawang bata. Sabi ko sa isang bata, halika nga dito, pwede kitang mautusan? Sabi niya, oh, ano bibigay mo sa akin? Sabi ko, sige, bibigyan kita ng 50 pesos. Bilhan mo lang ako ng chichirya doon. So I give money. Sabi niya, Don, laki naman ng 50 pesos po. Sabi ko, okay lang. Gracious ako, bibigyan kita ng 50 pesos. Binigyan ko siya. Tinawag ko yung isang kaibigan niya. Ikaw, pwede kang lumapit dito? Lumapit yung bata. Sabi ko, may bibigay ako sa iyo. Binigyan ko siya ng 100. Ngayon, tinanong niya ako, anong iutos mo sa akin? Wala. Gusto lang kita bigyan. No, ngayon, ang isa, nagre-reklamo. Ako inutusan mo, binigyan mo ako ng 50. Siya hindi mo inutusan, binigyan mo siya ng 100. Napaka-unfair naman nun. Dadagdagan mo na lang yung pera ko. Ang question dito, do I not have the freedom to give according to my own pleasure? I have the freedom to give. In the first place, I don't even need to give you 50 pesos kasi nandyan lang yung tindahan. It's already a gracious thing that I express a kind of love like that for you, right? Pero mali ba sa akin na magbigay ako sa iba out of my own good pleasure? Am I not obliged? Am I obliged to give equally the same people? No, right? And the same thing, ganun ang Diyos, no? Hindi siya bound, no? Ganun kasoberano yung kanyang pag-ibig. It's not out of necessity. It's voluntary, mga kapatid. So I hope, maybe some of you are, ngayon lang napakinggan itong ganitong uri ng love, no? But this is not coming from me. It's coming from the Bible. Sa Biblia yon. Pinresent lang natin, no? Of what it really is. So comfort natin, ang pagiging soberano ng pag-ibig ng Diyos, ang siyang nagtutulak sa mga nilalang, lalo na sa mga mananampalataya, na lalo siyang pasasalamatan. Knowing that He did not have to love us, therefore, mag-create yan sa atin ng immense gratitude. Pasalamat sa Kanya, sapagkat hindi niya kinakailangang ibigin tayo dahil sa anumang obligasyon o pangangailangan. So when you go there to heaven, when you're taken up to glory, you can't help but praise Him day and night sa pagpapasalamat sa Kanyang kabutihan sa iyo. Alright? Kaya mapapansin niyo sa Revelation, no? They worship day and night to God. Bakit pinilit ba sila ni Lord na dito sa langit dapat may day and night worship? Ganun ba yon? Hindi. Out of their own volition, out of their own joy and gratitude, gusto nilang gawin yun sa Diyos. Nasasambahin siya because of what He has done. Next, since God is love, sabi ng iba, then it's okay to love mamahalin mo pa din yung mga may kasalanan, kagaya ng mga, kahit ang paggawa ng mga abortionist, mamahalin mo pa din because God is love, no? You should love homosexual activities and things like that, no? Yung mga gumagawa nun, hindi mo sila dapat i-judge, di ba? We're living in a culture like that. Don't judge. Huwag kang mang-judge. Kasi God is love. Sometimes, nami-misrepresent yung pag-ibig ng Diyos, no? Pero gusto kong linawin, no? God's love is a holy love. Okay? Pansin nyo sa Biblia, sa Hebrews 12:6, for the Lord disciplines the one He loves. So, it's true, no? Love compels us to do good, right? No question. But love does not tolerate the wrong we are doing. And that's what God does, no? Kahit membro ka pa ng church, kahit faithful ka na Christian, if you commit sin, madidisiplina ka talaga. Bakit ka dinidisiplina ng Panginoon? Because holy siya. And ang tunay niyang iniibig ay dinidisiplina niya. No?
Kaya hindi din niya tinotolerate yung mga makasalanan, right? Pinapunish ng Panginoon yung makasalanan. Bakit? Because nature yan ng Diyos, no? For you are not a God who delights in wickedness. Kaya kung ikaw, pansin mo yung makasalanan, ang makasalanan na ligtas, hindi niya hinahayaan na magpatuloy sa kasalanan. Kaya may doctrine tayo ng sanctification na uh, umuunlad tayo sa kabanalan. Pansin nyo yun, di ba? Kasi God does not leave you in your state of sinfulness. Tinitiyak ng banal na kalikasan ng pag-ibig ng Diyos na hindi ito hinahayaang manatili ang iniibig niya sa kalagayan ng kasamaan at kasalanan. Pansin nyo, yung mga previously drug addict, nung naging Christian, na bago yung buhay nila. Di ba? Kasi ang Diyos, hindi niya hahayaan na mananatili ka sa ganyang kasalanan. Kasi holy ang Diyos. And His love is also holy. So, ang comfort dito mga kapatid, kung tayo iniibig ng Diyos, tayo'y kanyang ililigtas sa kasalanan. At pababanalin at didisiplinahin upang ituwid ang ating mga lakad. So, the love of God is not a license to sin, right? It does not save us to commit sin, no? Parang lisensya sa kasalanan. Mahal ako ng Diyos hindi nagbabago yung pag-ibig niya sa akin But if you truly have the love of God, that love is not only unchangeable, it is also a holy love. So it makes you holy. It makes you sanctified. So ganun yung pag-ibig ng Diyos. So, I hope na ganun din tayo umibig sa ating mga anak, no? Kung meron tayong mga anak, our love must be holy. Tuturuan natin siya, hindi natin siya itutolerate din sa kanyang mga mali. Papaluin natin para maituwid siya, maging mabuti. Now ngayon, lastly, God's love is unchanging, or what we call immutable. Ang love daw ng Diyos, hindi nagbabago. Now, sa time ni Jesus, nung malapit na mamatay si Jesus, right? Dito sa John 13, verse 1, itong sabi, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that His hour had come to depart out of this world to the Father, and sabi dito, this is a very beautiful verse right here, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. And guess what? Before pa ito mga kapatid, no? Nakita na ni Christ, no? Nakita na niya yung maraming imperfections ng kanyang mga disciples. He saw their pride, their prayerlessness, their little faith, their worldliness. Saksihan na ni Kristo, no? But despite of those imperfections, He loved them until the very end. So, nakita nyo na hindi nagbabago yung kanyang pag-ibig. Since God is unchangeable, dahil hindi nagbabago ang Diyos, so He is unchangeable in His love for you and me. Your friends, your employer may change, right? Pabago-bago yan. Pwede mo kaibigan ng isang tao ngayon, next time hindi na. Yung employer mo, na mahal mo, possibly hindi na. Yung performance mo, nagbabago. But Jesus is the same yesterday, today, and forever. At ang pag-ibig niya sa iyo, hindi rin nagbabago. So, sa time na ikay nanghina, so sometimes kung nag-commit tayo ng kasalanan, no, parang nafe-feel natin, mahal pa kaya ako ng Diyos? Question natin yung sarili, no? Na in time of sin, does God still love me? Ang sagot ko dito, ito yung comfort natin. Not your weakness, not your cold prayers and devotions, not your poor commitment can weaken or change His affection towards you. Don't you ever think na kung ikay nakakommit ng kasalanan, huwag mong iisipin na nawawala na yung pag-ibig niya sa iyo. Because as He is merciful to you before you commit sin, He still remains merciful to you when commit sin.
Walang panahon na hindi siya nagbabago. Kaya sumandal ka sa Kanya, no? Mag-repent ka kasi siya ay patuloy na naaawa sa atin kung tayo ay may panghihina. And God's love and the gospel, anong connection itong love of God sa gospel? Well, for God so loved the world. John 3:16, right? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. But come to think of it, for God so loved, pansin niyo yung word na, so loved. It speaks about intensity, right? So loved the world. I think that's some sort of an adverb, no? Na minomodify yung love. So loved the world that He gave His only begotten Son. Tapos itong world pa, para itong prostitute na world, right? Sinful world. He loves the world. And then what we see here is that God's greatest love is expressed by giving His own Son for the remedy of sin, for the gift of eternal life to be received by faith. So, kung tatanungin natin, may napatunayan na ba ang Diyos na mahal niya ang tao, na mahal niya ang mga nagsisisi at lumalapit kay Kristo? Ang sagot, yes. Because historically, both secular writers and biblical writers claim that Jesus truly existed and He died on the cross. May historical Jesus na pumunta talaga dito at yun yung greatest proof ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. No? Christ is the greatest proof that God loves the world. In 1 John 4:10, He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. So ngayon, baka meron pang iilan sa atin na hindi pa sumasampalataya kay Kristo or hindi pa sure na sasandal kay Kristo na kanyang tagapagligtas. Tandaan mo ito, kaibigan, if Christ is the proof of God's love for creatures, if yun yung patunay ng Ama, ng Diyos, then the rejection of Christ is the very rejection of hope, life, and salvation. Wala ka nang mahahanap ng kaligtasan. No? Because there is only one Savior na pinadala dito sa lupa para maligtas ang tao, ang Panginoong Hesukristo. Kaya if you miss the opportunity, narinig mo na si Christ, hindi ka pa din sumandal, hindi ka pa rin sumampalataya, hindi ka pa din nagtiwala sa kanyang finished work, nakakatakot pagdating ng kamatayan. When you decline and refuse the offer of God for salvation, wala na mag-o-offer doon sa Judgment Day, kundi ang nakakatakot na paghukom ng Diyos. Conclusion, the love of God, para itong arka ni Noah, no? It's like the ark that keeps us safe from the flood of sin and death and judgment. And it keeps us until it brings us to the world where no sin and death could enter. It would be a glorious world in heaven where love reigns in fullness. Heaven is an everlasting place of love. And I think that ends our lecture on the love of God. So next time, mas nakakatakot ang next natin, no? It will be the wrath of God ang itatakil natin, mga kapatid. Paano magalit ang Diyos at paano katindi at ka-intense ang kanyang galit.